Hello guys, I'm Jane. I'm Josh. I'm Sai. I posted on my story asking for you guys to ask us questions about what? About life and love life advice. So, first question. Can exes be friends? May nakita akong post na ganyan eh. May question sila na, can exes be friends? Sabi nila parang disrespectful yun lalo sa bagong partner ng ex mo. Tapos, mapapaisip daw yun na, nag-chok-chok na yan eh. Mm-mm. Okay. You're the next one. Can exes be friends? It depends siguro. Yeah, just like what I said earlier, I think it depends on the how did you two, ended it. You're the na? Yeah. So, well, for me, hindi na siguro if wala ex na ex na dahil nabuhalik na eh. True. No friends na. Ikaw, coach. No, I Why? don't think so. Kasi you've given the chance to that person to be a part of your life. And it's over. And it's over. Ah, so nice. Ayun, for me, hindi pwede. Kasi, wala akong friends na ex ko. And also, nag-end kayo for a reason. So, for me, bakit pa kayo magiging friends together? Siguro, kung may contact, okay yung may contact. Pero not to the point na pag may girlfriend, kung may bagong girlfriend, enough na. Ay, eto. May nag-ask na girl sa Ate, what do you think about a girl who's gotten into hookup culture after her heart got broken? Do you think nabawasan yung worth niya? Or like, madumi na siya because nakipag-hook up siya? Or what would you give as advice? Answer. Ako it's a no for me. Bakit? Kasi hindi naman nade-define yung 'di ba sa sex hindi nade-define yung isang worth ng babae. Yeah. And I really don't think mababawasan yung pagkatao mo just because you... What? Yes. As long as wala kang tinatapakang tao. Yung kipi lang yung tatapakan. Kasi there are guys. Yeah. Di na downgrade, yeah. Pero Yeah. sila pwede. Yeah. Sila pwede. Anong tingin mo sa ano mo? Ano yan? Cold yan? Advice? Yeah, what's your advice, coach? Just be true to yourself. Yeah. Tsaka, huwag kang makikinig sa ibang sa sinasabi ng ibang tao kasi it will just let you down. So, why not just do it? Yeah, and ang kakampi mo sa araw-araw ay ang sarili mo. So, Next. next. Hi, what should I do about my greatest love? He always comes and goes whenever he wants because he knows that I let him. Oh my gosh! Halate. Oh, sige. Wag mong gawin taken for granted yung sarili mo. Kaya siya nagiging ganyan sa'yo kasi paulit-ulit mo siyang binibigyan ng chance. Yeah, he knows that you're easy, na he can just easily, come back sa life mo. May access siya every time na kakausapin mo siya, gano'n. Dapat, ang greatest love mo, alam mo sa sarili mo, hindi ka napapagod to love that person. Diba? I think, babalik tayo sa self-love doon. Kasi sometimes, you have to guard yourself up, your heart. You have to guard it kasi there are people who's gonna take advantage of it because they know that they can easily go back sa life mo. Would you risk it all for someone who broke you if they promise to fix everything? That's a hard question. Hindi ko din masagot. Kagabi ko pa siya iniisip, pero hindi ko siya masagot. Kung totoo naman yung taong yun na talagang gusto niya i-fix lahat. Nag-ano din yung marupok eh. Well, siguro for me, siguro sa unang pagkakamali, I can. Yeah, if I really love that person, second chance, meron naman sa akin. Uso sa akin yan. Pero if gawin pa ulit another, I don't think I can forgive na. Ganon. It depends, Situation. yeah. Yeah, it depends siguro sa lalim.
ng free dive. Pero if you think naman na he's not gonna change, inuuto ka lang, wag na, dahil balik ka na sa sarili mo. No talaga, kasi ang tao na love ka, hindi ka sasaktan. Kasi kung bakit pa darating sa point na magkakaroon kayo ng ganong sakitan? 'Di ba? Bakit kailangan pa dumating sa point na, sige, magpa-promise ako, di ko na uulitin. Kung mahal ka niya talaga. I mean, wala namang perfect na tao. Yes. There will be, talaga, mga away, ganyan. Pero hindi yung, like, third party, or he's taking you for granted, mga ganon. Ibang usapan na yun. Pag ganyan. So, always, babalik sa self-love. Why daw kaya ang bilis magpalit ng above neto mga boy shits? Question din namin yan. Feeling ko yun yung coping mechanism nila. Oo, kasi parang tayong girls, bago kasi, matagal ako bago ako pumasok sa isang relationship. Parang after. Parang i-heal ko muna yung sarili ko. Tapos, ang boys kasi, parang, ang coping mechanism kasi nila is, pagka after you, meron na kagad. Parang ganon. So, boys, babash namin kayo dito. Hindi naman lahat yan. Pero, naniniwala ako. Papalit-palit ng babae ang isang lalaki. Closeted yan. Ay, really? Kasi bakit ba sila nagpapalit-palit lagi ng babae? May hinahanap sila na hindi nila kayang makuha sa iba. Feeling nila, ang gugwapo nila pag Alam mo, nakaka-feed kasi ng ego nila yun eh. Oo. Pero nakakagago kaya. Mukha silang... Para sa ating girls, hindi yun nakakapogi. For me. Pero kasi sa kanila, yun yung nakaka-feed ng ego nila. Pagka marami silang na-entertain na babae, parang tumataas yung nila na pogi sila. Which is not. Kaya sa mga guys na alam nila yung ginagawa nila sa life nila, salute to you. Pero yung guys, mapahit-palit, hindi. What's one non-negotiable on the first date? This one's, good. Siguro for me, sa first date ha, kasi hindi naman ako nag-aayas on the first date. Palaging guys, if mag 50-50, or the guy's gonna let you pay for for the foods. No. It's a no for me. Yeah, that's my non-negotiables. Same tayo. Yun din, non-negotiable. Kasi first date eh. Oo. Lalo na kung yung guy yung nag-aya ha. Pero may tendency naman kasi na parang, kunyari, yung girl yung nag-initiate din. Siguro, for me, mag-ano din yung girl. Ako for me, if kunyari si girl, parang, ako kasi pag if ever ako yung nag-aya sa lalaki, ang point ko kasi is lang, parang as a friendship na lang. Pero kung as a date, parang hayaan kong si guy yung unang mag-aayat. Para siya yung unang magbayad. We do not, ask guys for a date. Girls, please don't. Siguro ang magiging non-negotiable ko sa first date is kapag hindi siya gentleman. Ay, true. Yeah. Siguro sa characteristics ako tumitingin kasi. Like for example, pag mag-resto kami, tapos di man lang buksan yung door. Yeah, Di same. man lang ako paupuin muna. True. Pag nakita ko na binastos niya yung waiter, parang chill Yeah. ka. Kasi Yeah, ang yeah. titignan mo pag sa long-term relationship, wow, galing sa Ayan na. Ang titignan mo kasi pag sa long-term relationship is yung ugali. Ito ba yung gusto mong makasama habang buhay? Matutolerate mo ba yung ganitong ugali niya on the long run? Ganyan. Kasi when it comes to money, wala eh. Makakapagtrabaho kayo, ganyan, magagawa nyo ng paraan yan. Pero yung sa characteristic, sa ugali, yan yung mga mahirap mabago. Totoo din yun. Hindi Ganun din ako actually. I had a date then before na nauna pa sa akin pumasok ng door one day ng restaurant. Tapos turn off. Mas ma-appreciate ko ba buksan ako ng door or sa car. Like that. Yeah. Pag walang ganun, no second date. After. Yeah, right. Okay, next question is... Eto. Have you ever been rejected? How did you handle it? Ako, yes. Hindi ako nagalit sa kanya kasi sinabi niya sa akin, reason niya kung bakit
hindi kami pwede pa. Hindi pa siya healed. So, okay, ayun siya. Siguro, accept lang. Accept mo yung ganong sinabi niya. Kasi, at least, nagsabi siya ng totoo. Kaysa naman ipilit mo pa yung sarili mo na sinabi na nga niyang hindi eh. Once na ang lalaki ang nagsabi na ayaw niya yan talaga. Wag ka nang magsabi na, oh, baka kaya pa, ganito, ganyan. No, hindi na talaga yon. So, for me, until now, we're still friends. Same din sa akin. Siguro you have to accept it. For me, I've been rejected a lot of times. Kasi, ang problem kasi sa akin, whenever I like someone, I tell them. Whenever I like someone, I tell them that I like them. Parang nagmumukha akong aggressive and boys doesn't like it, diba? Na, ikaw yung nanguuna. Gusto kasi nila yung may catch. Yeah, Yung ganon. may Ako, thrill. when I like someone, I tell them, hey, I like you, you're so pogi, like that. So, wala na yung thrill. Pero gusto ko yung ganyang, gusto ko yung ganyang confidence. Pero yung ano naman sa akin, if sabihin nila na they don't like me back, okay, fine. Yeah. Ako never. Kasi sila yung nare-reject. Charing. Next question. Ito, what are the things I should do to move on from someone? Jump to someone. Tama si ate. Yeah, you jump to someone. Distract ka dyan eh. What kind of distraction? Wala, you date agad. May market pa naman tayo eh. Kill yourself daw muna, tapos The duality. Ang ganda mo eh. Diba? Huwag sayangin ang ganda. Pambulagan. Distraction, yeah, actually. Just like us right now. We are here in Batangas, free diving, because we need a distraction. Yeah, and maybe you get new hobbies like that. Anything na pwede mong maging hobby para makalimutan mo yung someone na yon. Kasi babalik tayo sa love yourself first. Yeah. Pero don't rush things. Wag mong isipin na paano agad Mag-bumble ka kaagad, pero parang tawag dito, wag mong madaliin yung sarili mong makamove on. Ikaw yung mahihirapan mag-move on nun eh. Once na, iyakan mo lang gabi. Mahalin mo hanggat sa mapagod ka, pero pag alam mong pagod ka na, enough girl, enough. Cut mo na yon. Yun na yon. Parang give a last hurrah dun sa relationship na yun. Ayoko nga. Hindi ko pa nga nalalas hurrah yung akin. Sabi niya pa, murahin ko nga to sa text. Last hurrah. Next. Bongga. Being on a situationship with someone for a year, should I still stay or leave? Bakit niyo pinapatagal ng 1 year? Yun yung tanong doon. Bakit Oo. niyo pinapatagal? Once na alam mo sa sarili mo, gusto mo yung person, ba't hindi mo pursue? Ba't inaantay mo pa na tumagal kayo na ganun lang? May friend kami. Si Jane. So, may friend din ako. Si Jane. Charing. Ayun, lalayo pa ba kami dito? Nandito na. Nandito na example eh. Ikaw, kung gusto mo, ang gawin mo, parang sabihin mo, ano ba talaga tayo? Kung hindi niya mabigay yung gusto mong sagot, cut mo na. Kasi hindi ka pang ganun lang eh. Gets? Hindi ka pang situationship lang. You should know your worth. Yeah, you should know your worth. hindi pwedeng payag ka na wala kayong label, date lang kayo ng date. Ano yun, nagsasayang kayo ng oras. True. Lalo na sa age ngayon, parang, Red Rocky. yeah. Sa situationship kasi, no feelings involved, no emotions, di ba? Dapat aware kayo na dapat may boundaries na isa-set para wala masaktan. Then, kasi, pag situationship, more on, physical, di ba? No emotion. Pag hindi may hina yung situationship. Oo, yan. Totoo. Pang Malakasan yun. Yeah. Kahit na gano'ng kakatagal sa isang relationship, ang lalaki, if he's not ready for you, he's not. Diba? Tapos, sino ba yung mga celebrities or I even have friends in real life na tagal sa relationship, nag-break. The next relationship, pinakasalan. Wow. Yeah.
So, a man will be ready for you if ready talaga siya. Ready talaga siya. So, ayun. Next question. What can you say about sa mga taong lumalande pero hindi kaya mag-commit? For me, Siguro same lang din. hindi. Siguro okay lang kasi talaga lumande. Pero at first place, sabihin mo na, ay, hindi talaga ako ready. Huwag ka na magbigay ng false hope sa tao. Kasi mahirap magbigay ng false hope sa tao eh. 'Di ba? Kaya kung hindi ka ready, sabihin mo na agad. Kung gusto mo landian lang, ganon. Tama. Wala akong issue sa kanila kung malalandi sila pero takot sila mag-commit. Pero ang ano sana is parang if gano'n lang yung intention nila, yun, parang in the first place, sabihin na agad nila. Sabihin na, But anong purpose niya? Bakit nandito na kayo ng nandito yung makakapag-commit? For me siguro, hindi pa yun makamove on. Doon, so, ikaw yung distraction. Oo. Meron yung someone na hindi pa siya talaga, hindi niya makalimutan. Kaya siguro, nanlalandi siya. Ganon, parang ganon. Based on my experience. Wala na ako nasasabihin, pero masakit kaya? Kasi invested na ako ng oras. Tapos sayang yung mga makeup na nilalagay ko sa mukha para makipag-date sa'yo. Sabi, di mo pala kayo pupursue. Well, pinursue naman, pero hindi naman kinumit. Alam mo yun? Hindi kasi ako hindi talaga ako pinupursue. Ewan ko. Ang sakit mo! Why you bother me when you don't? Last question. How do you guys enjoy being single? So, enjoy na enjoy ko siya. Sobra. Para ako nakalaya. Para ako nakahinga. Tapos Ganun. umiyak kagabi. Hindi. Nagre-relapse lang. Hindi. Hindi. Masaya maging single kasi nagagawa mo lahat. Hindi mo need magpaalam sa kanila. Ganon. Hindi mo kailangan hingin yung mga side comments nila na hindi naman para sa'yo. Ganon. Masarap kasi nagagawa mo lahat. Tapos hindi ka malaki gastos. Hindi malaki ang gastos. So, what are the things that you do to enjoy being single? Yeah. Do a lot of things, hobbies, yeah. activities like running, gym, free dive, as in, beach ka lang ng beach, ganun. Enjoy your money, enjoy your teenage life. Yeah, true. Teenage? Same. 19. How do I enjoy being single? Currently ngayon, currently na nga ngayon pa, I go out with friends. And then, first time ko to, yung magsosolo ako na trip. And then, tingnan mo, parang I met You new met, friends. yeah. Di ba? You Parang met ang saya, us. ganon. So, Yeah. ayun yung ano ko ngayon, paano ako nag-enjoy. How about you, Shai? Super enjoy. And para ma-enjoy nyo siya, go outside. Tapos, do the things that you don't know that kaya mo naman pala. Go outside talaga. Ito free dive, sobrang nakaka-refresh ng mind. Yung takbo, nakakaganda rin yan. Yeah. Ipid mo yung sarili mo, ganon. Yeah. So, yeah. Love yourself. Let's ask Bago. We're gonna ask you guys. How do you enjoy being single? Ay, kumawa kayo kasi envious ako. Sobra. I love my freedom and cash. Tapos, saya. Kasi walang drama. Same lang. Sinabi niya na, yun na yun. Envious ka din? Ay, Okay, that's it for today's video. So guys, ayun. We will end this na. So, thank you for today, guys. This is our first podcast and hoping na may second. Bye!